Hello mga kasnog! Good morning! Welcome back po sa ating vlog, ang ating camping series. Ako nga po pala si Divina Robertson, nakatira po ako dito sa Canada. Married to my Canadian husband, meron din po akong anak na identical twin boys na si Lance at si Lincoln. At meron din po kaming fur baby na makulit na si Cookie. At nandito po tayo ngayon sa may museum dito sa campsite po na to. At napaka-accessible po nito kasi mayroon pong boardwalk. Ito pong nakikita nyo kahoy na to na daanan. Napakainam niya po para sa mga taong may wheelchair, may saklay, lalo na po para sa mga matatanda na mabagal at nahihirapan na ring maglakad. At lalo na rin po sa mga anak na may baby buggy. So okay na okay po talaga siya kasi kahit po 'di ba nakita niyo sa ibang vlog namin yung mga pinupuntahan naming beach, may boardwalk din po. Kaya napaka-accessible niya po talaga na mai-enjoy ng mga tao na hirap maglakad o yun yung may baby buggy. Anyways, ayan po yung maliit na museum dito sa campsite po na to. At dito po ay napakadaming migratory birds. Pati po yung mga Arctic tundras na taga North Pole, pumupunta din po dito. So, kung yung Canadian geese po, kada winter ay umaalis ng Canada at nagmamigrate sa lugar na mainit sa Amerika, yung mga Arctic tundras naman po sa North Pole ay pumupunta po dito. At maraming pong mga photographer na bumibisita rin dito para po mag-picture-picture ng mga migratory birds. Gusto po nung mga Arctic tundras yung lugar ng mga farm field na kasi po pag March break, tong campsite na to, nalulusaw na yung mga yelo. Ang gusto po nila parang yung mga mapuputik na may yelong taniman. Ganun po ang gusto nila. Sabi ako na sabi, maraming migratory birds. Ito naman sa vlog na to, wala namang ibon na lumabas. Anyways, yung dalawang kambal ay papasok na po sa museum at kami naman po ni Cookie ay dito lang sa labas at mag-bird watching. There's a turtle. Nature, I love nature. I love nature. Second fly of I the day. love nature. Fly Hello, kill mga streak two times in a row. nature.
mabalik na po uli tayo dito sa beach. At kung mapapansin nyo po, doon sa nakaraang vlog ay yung pinaka tubig ay nasa dulo. Ngayon po, yung tubig ay mas dumadami na po. Mas palusaw na po ng palusaw yung yelo. Makikita nyo po may tubig na dito sa gitna. At pagbaba po namin, makikita nyo rin po may tubig din sa harap. At kung makikita nyo po to sa personal, para lang po talaga siyang painting. Kapag hindi kayo gumalaw, tas tititigan mo lang siya, para talaga siyang painting. At napakagandang experience po na makita nyo yung changing season sa beach, na makita mo na frozen, makita mo na naglulusaw, makita mo na dadating na yung time na pwede mo siyang mapagswimmingan. At masaya po ako at naibahagi ko po sa inyo itong karanasan na to. So ito pong nakikita nyong daanan tong boardwalk, nakita nyo po kanina ay pababa. Matindi po ito pag yat na. Penitensya. Penitensya po talaga siyang matindi. Nakakapagod. Dapat po, para sa akin, dahan-dahan lang. At kung makikita nyo po, yung hagdanan, natabunan na po talaga siya ng buhangin. So, dati po, nung huli naming punta, itong itong hagdanan, wala pa siyang buhangin. Through time po kasi gumagalaw yung buhangin. So, ito na po, malapit na po tayo at makikita na po talaga natin yung tubig, nasa unahan na po siya. Napakaganda niya pong pagmasdan. Actually, ito po ay nagsasalita po ko sa vlog na to. Patuloy ko po siyang ine-explain kung anong mga nakikita ko. Kaso lang, napakalakas po ng hangin. Kapag hindi po ako nag-voice over, basag na ang tenga nyo. Bingi na kayo pagkatapos. Yung hawak po ni Lance na yon, metal detector. So, last year po nabili niya yon sa pera na pamaskuhan niya. Yung metal detector niya po ay nakastay lang siya sa RV kasi po lagi niya po yung ginagamit kapag nagka-camping po kami. Gustong-gusto niya pong gawin tong mga tos pag nagpupunta siya sa beach, kahit po sa campsite. Naghahanap po siya. Ang lagi niya pong nahanap, mga pako, mga tornilyo. So far, wala pa po siyang nahanap na ginto. Kaya good luck lang, sana may mahanap kang ginto. Para po sa akin, magandang regalo po ang metal detector. Lalo na kung nakatira kayo malapit sa beach o lagi kayo nagpupunta sa beach. Kasi nakikita ko po kay Lanza, kahit kay Lincoln, nai-enjoy po talaga nila yung metal detector. Hindi po para maghanap ng ginto. Yun lang action na naghahanap-hanap sila, naghuhukay-hukay, nalilibang po sila. So, ang ginagawa po namin ngayon dito, maliban sa paglakad-lakad, ay isa po sa paborito namin gawin ay maghanap ng fossil. Nakaka-relax po talaga siya. Isa po to sa mga bonding namin kapag nasa beach kami, ang maghanap ng iba't ibang fossil. At yan, pinipicturean ko yung sarili ko kasama si Cookie. Ngiti ka naman, Cookie. Tingin ka sa akin. Ayaw mong ngumiti, okay lang. At eto po si Cookie. Napoposes na po siya. At nagpapagulong-gulong na siya sa lupa. Pero walang snow. Hinahanap niya yung snow. Sorry, Cookie. Pasensya ka na, walang snow. So, sa mga nakapanood po ng vlog mula umpisa, panoorin, nung mga umpisa pa po, sana po panoorin niya. Makikita niyo po si Cookie. Napakahilig niya pong gumulong sa snow. Ngayon po, wala siyang magulungan, kaya dyan lang po siya nagugulong-gulong. O diba, tuloy ang buhay kay Cookie. Kahit anong mangyari, may snow, may wala, gulong niya yan. Anong mangyayari pagkatapos niyang gumulong-gulong? Siyempre, burak na yan. Mukha na siyang basahan. Actually po, sabihin ko po sa inyo so sa salas po namin sa itaas ng bahay, meron po akong kumot sa salas na ang ano po ng kumot parang katulad ni Cookie. Ilang beses na po si Cookie nasa tabi po siya ng paa ko. Muntik ko na po siyang madampot na parang akala ko blanket ko siya, hindi pala, si Cookie pala. At ito pa po, isa pa po sa mga gawain ni Cookie, ma-share ko lang po Gusto niya po doon lagi nasa hagdanan. Kakulay niya po yung carpet ng hagdanan namin. Lalo na sa gabi, kaya lagi po namin talagang tinitignan kasi baka lagi kasi siyang nasa landing ng hagdanan baka makatisod. Anyways, mabalik na po tayo. Napakaganda po ng langit at ng kombinasyon ng yelo. Lalo na kung titignan mo siya pang malayuan. Yung kanina po nung nandoon pa po kami sa may boardwalk, napakaganda niya pong tignan. Para lang po talaga siyang painting. So dito po sa paghahanap ng fossil, marami kang mahanap na iba't ibang fossil. At eto nga po, si Lance, may nahanap siyang fossil na parang hamburger.
Ang sabi niya, ano daw to, fossil na hamburger nung panahon pa ng caveman na na-frozen. O, di ba? Tapos ang usually nahahanap po naming fossil dito, yung mga coral fossil. They look more like swan. Swan is sleeping. At eto na nga po ang tour sa labas ng cabin. Ganito po ang itsura niya. At napaka-friendly niya rin po para sa may mga wheelchair o saklay o may baby buggy. Pero po talaga number one para sa may mga wheelchair kasi po eto po may ramp. So hindi po tayo makakapasok dahil po ito ay nakalock. Wala pong tao ngayon dito. Hanggang dito lang po tayo sa labas. Kaso lang po, ang problema po sa cabin na to, wala po siyang CR. Ano lang po talaga siya, kama, mesa, yun lang po ang meron siya. Tapos ang maganda po sa cabin na to, hindi agad pinto. May parang, nakalimutan ko na yung tawag doon. Tapos dito po sa labas, meron din po siyang picnic area, may barbecue, pwede ka mag-campfire. Napakaganda niya po kung halimbawa gusto nyong mag-try na mag-camping sa winter o sa fall o sa kauna-unahan ng spring at wala kayong RV. Ito po, napakaganda po na may option kayo, yung cabin. Magiging enjoy yung pag-camping nyo kasi nga mainit sa loob. At eto, dahil po, na to, parang alas 8 to ng gabi. Siyempre, kailangan po naming ilabas si Cookie. So, eto, medyo inaantok na rin po yung mga bata. Pagod na po sila sa mahabang araw. So, nakapaghapunan na po kami nito. At eto po, ganito po pala itsura ng empty na campsite na walang cabin o ano. Bawat empty campsite po, may mesa po at saka campfire. Nasa loob na po ako. Si Lance, nilabas niya uli si Cookie kasi si Cookie panay kamot sa pinto. Hindi po kasi siya, na-train po kasi siya na magbanyo sa labas. Ay, Cookie, nakapag-puzzle ka na? Ay, nakagawa ng puzzle si Cookie. Galing naman. Anyways, gagawa po tayo ngayon ng indoor s'mores. Nakarinig na po ba kayo ng indoor s'mores? Ito lang po ang mga ingredient. Panigurado, meron po kayo nito. Graham marshmallow at chocolate. So, i-prepare po muna natin ng s'mores bago po natin lagay yung marshmallow sa apoy. Sa loob po ng bahay namin dito, hindi ko po siya magagawa kasi electric po yung lutuan namin. Pero di po ba sa Pilipinas, karamihan po ng ating lutuan ay gasol. So may apoy po. Yung sa akin po dito sa bahay electric, walang lalabas na apoy. So ang pinakamaganda pong gawin ay i-prepare muna siya at hindi po kami magka-campfire ngayon sa labas kasi po napakadaming na po namin ginawang paglakad kahit po ako pagod na po ako, napagod na rin po yung mga bata. Magandang manood ng TV, ng movie at mag-relax, kain ng s'mores. Tapos na po kami maghapunan kaya eto, magi-s'mores na po yung mga bata. So na po talaga namin to, tradisyon na po namin na pag nagka-camping may s'mores po talaga. Para po sa akin, ang pinaka magandang gamitin na chocolate pag nag-i-s'mores ay yung manipis. Etong Hershey's para sa akin ang pinaka masarap na brand. Hindi po ako talaga kumakain ng s'mores kasi magmula po nang ako ay tumanda, parang hindi po ako ganun sa kamatamis. Kumakain po ako ng chocolate pero hindi katulad ng mga anak ko na talagang mahilig sa chocolate. Anyways, magkaiba po ang kagustuhan ni Lance at saka ni Lincoln pagdating sa marshmallow. Si Lincoln po, ang gusto niya yung walang sunog. Si Lance po, ang gusto niya yung talagang, yan no, pag nag-aapoy na, sabihin ni Lance, wait for a bit. Kasi gusto niya talagang nasusunog yung sa labas. Kasi po ang nangyayari, pag nasunog sa labas, yung loob niya, parang super gooey yung loob niya. At ayan po, habang mainit, ilagay nyo na po. Kasi ang mangyayari, sa mga hindi pa po nakakatraya, explain ko lang po. Ang mangyayari, matutunaw agad yung chocolate. Kaya kailangan ilagay mo agad habang mainit. Kaya po dapat talaga sa umpisa pa lang ay piniprepara mo na yung mga ingredients mo ay nakahatag na para mailagay mo na. At ayan po, nag-alay na po tayo ng buhay, mainit pero
Pero i-push pa rin natin to sa ngalan ng pagmamahal para sa mga anak. Hindi ko naman to naranasan nung bata ako. Yung asawa ko po, si Mushi, naranasan niya po to nung bata siya. Ma-share ko lang po kasi po si Mushi, nung bata pa po sila, meron po silang camper. So, lagi po silang nagka-camping ng pamilya niya. So, kahit ano pong season, nagka-camping sila at talagang nag-promise siya sa sarili niya na pag nagkaanak siya, ay ganito rin ang gusto niyang maranasan. Actually, meron po siyang journal nung bata siya. Nabasa ko po yung journal niya. At yung journal po ng mga anak ko, nung bata ang asawa ko at yung mga anak ko, halos magkapareha yung journal nila kasi po pareha silang may camping experience. At nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga nanood, nag-subscribe at laging nagko-comment. Maraming salamat po and we'll see you on our next vlog. Have a lovely day everyone!